Ina ni Chloe San Jose pumalag sa kasinungalingan at paninira nito sa kanya. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaction, opinion sa araw na ito. Muli po ako ang inyong lingkod, tagapanood TV. At isang masagana at mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. At ang video po na gagawa natin ng reaction sa araw na ito ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. Huwag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Biological mother ni Chloe San Jose pumalag sa kasinungalingan ng anak ng makapanayam ito ni Tony Gonzaga sa Tony Talks. Chloe tinawag na sinungaling ng kanyang nanay at bastos na anak. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Tila hindi nga makapaniwala ang biological mother ni Chloe San Jose at hindi na napigilan ng galit dahil sa mga naging kasinungalingan ni Chloe laban sa kanila na parang pinalalabas nito na sila pa ang lumabas na masama at pinabayaan siya kaya naging independent siya at nakitira na lang sa mga kaibigan sa Australia para lang makapag-aral. Sa naging panayam kasi ni Tony Gonzaga sa kanya sa YouTube channel na Tony Talks, inamin ni Chloe na marami rin siyang pinagdaanan noong kanyang kabataan na hindi maganda at sobrang napakahirap. Nakaranas umano siya ng pagmamalupit mula sa sariling pamilya sa Australia, sa mismong poder ng kanyang biological mother. Pagbabahagi ni Chloe, lumalaki siya sa kanyang lola dahil nasa edad 2 taong gulang pa lamang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, nakapiling niya lamang umano ang kanyang biological mother noong pumunta na siya sa Australia sa edad na 11. Ayon pa sa mga hinanakit ni Chloe sa kanyang tunay na ina, sa Australia, marami siyang naranasan na pagmamalupit. Hindi lamang umano physical na pang-aabuso ang kanyang naranasan roon kundi verbal abuse. Nasa edad 16 siya nang unang pumasok sa kanyang isip na lumayo at mamuhay ng mag-isa pero hindi niya magawa dahil minor pa lamang siya noon. Kaya naman naghintay pa umano siya ng 2 taon bago tuluyang bumukod at layasan ang kanyang pamilya dahil sa mga pangit na karanasan niya. Ayon kay Chloe, marahil nakikita siya ng mga tao bilang matapang at palaban na babae. Ito umano ay dahil na rin sa mga dinanas niya sa buhay. Binigyan niya rin ng credit ang kanyang lola na siyang nagpalaki sa kanya. Ayon kay Chloe, namana niya umano ang pagiging matapang at palaban sa kanyang lola. Aniya, one of the big reasons kung bakit ganito ang personality ko. Lola ko po talaga, kasi yung lolo ko palaban eh. Kaya naman para kay Chloe ay sanay na siya sa mga masasakit na natatanggap niyang komento dahil mas matindi pa ang dinanas niya kaysa sa sinasabi sa kanya ngayon. Ang mga negatibong komento daw laban sa kanya, ay ito ang nagpapatibay para mas lalo pa siyang lumaban. At ayon naman sa ulat, hindi daw nagustuhan ng biological mother ang mga naging pag-amin ni Chloe kay Tony nang makapanayam ito. Ayon pa sa ina ni Chloe, kailanman hindi ako naging malupit sa iyo. Minahal kita at alam mo yan, ginawa ko ang lahat para lang mapalaki ka ng maayos, ginawa ko ang lahat para lumaki kang mabuti, pero alam mo sa sarili mo na matigas ang ulo mo at hindi ka marunong sumunod sa akin. Kaya nga kita dinala ng Australia para mapaganda ang buhay mo, pero ang lumabas ako pa ang masama at mapanakit na ina. Huwag kang gumawa ng kwento, kasinungalingan para lang makuha mo ang simpatsya ng mga tao, sadyang matigas ang ulo mo, gusto sarili mo ang masusunod. Hindi ako makapaniwala na pati ang sarili mong ina ay sisiraan mo. Samantala, maraming netizens naman ang hindi naniniwala sa mga naging pahayag ni Chloe na tila mali-mali daw, at halatang nagsisinungaling dahil makikita naman daw sa ekspresyon ng mukha. Ayokong husgahan siya base lang sa panlabas na anyo niya mga tagapanood. Ito si Chloe San Jose. Nahuhusgahan po siya base din po sa pinapakita niya. At lagi ko pong sinasabi dito sa ating channel na wala pong mga magulang na gusto nilang makitang nagdurusa o naghihirap yung kanilang anak. O at nandoon na po tayo, talagang masasaktan at masasaktan tayo ng ating mga ina, ng ating mga magulang. Minsan may palo pa, minsan may masasakit na salita. Ganun po talaga yon, part ng pagdidisiplina yon. Balang araw, malalaman din naman po ni Chloe San Jose yan pag naging nanay na siya. Sadyang matigas lang po talaga ang ulo niya mga tagapanood. Kasi kung susunod ka po sa rules ng magulang mo,
nasa bahay ka po nila, nasa puder ka po nila. Kung susunod ka sa rules nila, malamang sa malamang po mga tagapanood, wala ka pong hinanakit sa magulang mo at magiging maayos po yung inyong magiging samahan. Baka naman ang gusto ng nanay mo, wag ka mabarkada, mag-focus ka lang na mag-aral, magkaroon ka ng future, kumbaga yung goal mo sa buhay mo, para maging maayos ka. Yun po siguro yung gusto ng magulang niya. Kaso nga lang, iba yung way na gusto po ni Chloe San Jose. Dahil kita niyo naman po sa kanya, parang mahilig po siya sa mga gimmick-gimmick, sa mga party-party. 'Di ba? Kung yung nanay naman ni Chloe San Jose, ang gusto niya na mag-aral ka lang diyan, kung may extra kang time, magtrabaho ka, try mong magbanat ng buto. Parang ganun po siguro. O kaya maging masipag ka sa loob ng bahay nyo. Tulungan mo sa gawaing bahay yung pamilya mo. 'Di ba? Baka wala pong ganun si Chloe San Jose, mga tagapanood. At sa ngayon, syempre, medyo kaya niya na yung sarili niya. Eto na. Parang binabalik niya na po yung ano niya, masasakit na salita doon sa nanay niya, which is hindi po talaga dapat, mga tagapanood. Kita po natin dito, 'di ba? Kung sa magulang niya nga wala po siyang galang, bastos po siya. Kung ano-ano sinasabi niya nung tumira siya doon sa Australia. 'Di ba? Dapat ayun, personal matter na lang po nila 'yun, mga tagapanood. Kasi kapag sinabi niya doon nakaranas siya ng pang-aabuso, pananakit, iisipin ng mga tao ay binubugbog yan ng nanay niya, kaya siguro nagrebelde yan. Di ba, pinapahiya mo rin yung nanay mo. Ganun din po sa part ni Carlos Yulo, mga tagapanood. Wala siyang pake doon sa nanay ni Carlos Yulo. Kasi nga wala nga po siyang pake sa nanay niya. Sa nanay pa po kaya ni Carlos Yulo. Hindi po ba, mga tagapanood? So yun lang po, mga tagapanood. Nagustuhan niyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo, mga tagapanood, at inyong babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.